Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Lord's Day. Ayun, sana po masaya ang bawat isa ngayong araw, no, dahil tayo ay may panibagong pagkakataon para sumamba sa Diyos. Pero bago po tayo magsimula, gusto ko lang din sabihin yung ilan sa mga sentimiento na nararamdaman ko ngayon at maging ng mga nakaraang araw habang hinahanda po ito. Sa lahat po ng mga oras na binigay ko para sa paghahanda at pag-aaral ng sermon na ito, lalo na po ngayon, na nakatayo ako sa likod ng pulpito, I feel exceptionally weak. Hindi po ako iyak, simula pa lang. I feel weak. I feel incapable and limited. Mabigat po ang burden, ang responsibilidad na humarap sa inyo ngayong araw na linggo, ipangaral yung mga banal na salita ng Panginoon. Maging faithful dito, and then ultimately fight for satisfaction. Kasi ngayong araw, we'll talk about satisfaction. At para po sa akin na preacher, yun ang una. Kailangan ako muna i-satisfied kay Kristo bago ko din encourage kayo na maging satisfied sa Kanya. At napaka-gandang bagay po na tayong lahat ay umaawit kanina. I trust in you alone. Tapos we are singing, Lord, satisfy us. Hindi po ako karapat-dapat na tumayo sa harap ninyo in light of my sins, in light of my imperfections and insufficiencies. Pero nandito po ako dahil sa biyaya at katapatan ng Diyos. Ang lahat po ng kaya kong gawin, mga sasabihin ko at mga ipapangaral sa inyong harapan ngayon, ay dulot lang ng napakalawak at napakalalim na biyaya ng Diyos sa buhay ko. And one of my prayers is para din po sa inyo o para sa aking buhay at sa preaching ng word ngayong araw, you'll glory in the Lord. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Our heavenly and gracious Father, Panginoon, alam mo po kung gaano kalaki yung mga kasalanang buhat ng bawat isa sa araw na ito. Alam mo po yung pagod na namumutawi sa kanilang mga katawan at isipan. Wari mo, Panginoon, yung deceitfulness ng aming mga puso to trust in ourselves and depend on what we can do. Kaya, Panginoon, lumalapit po kaming lahat sa iyo ngayon. Lord, have mercy on us. Help us to bring nothing but ourselves empty-handed in your throne of grace. Lord, grant us wisdom to understand your word. Give us humble hearts to accept your will. Lord, give us the strength and courage to obey kung ano yung mga sinasabi mong kautusan sa amin. And ultimately, give us Jesus. Give us Jesus. More of Him. In Jesus' name, amen. Okay po, sige. So, isa po sa mga maituturing ko na joys sa ngayon ay yung nagagawa ko yung aking passion to teach, no, sa aking trabaho. Hindi lang dito syempre sa church, no, and I'm very grateful sa Panginoon for that privilege. Pero even to make it as a living, maging isang guro. Marami po akong ginagawa sa loob ng isang linggo. Hindi siya madali. Nakakapagod and I spend lots of time at work. Hindi siya 9 to 5, minsan 7 to 7, mga ganun, ano? Yet, I still enjoy it dahil pangarap ko yun. Isa malaking bagay na maraming tao, maraming mga estudyante, yung nakaka-appreciate din para sa akin. And I don't want to boast about it. Rather, I want to thank God genuinely para sa mga biyaya niya sa akin at sa aking trabaho. Pero mayroong looming danger sa bagay na yon.
Ganoon din sa kahit na sino sa atin. Whether you are working elsewhere, gusto mo man yung trabaho mo o hindi, kahit na ikaw ay isang magulang o nanay o housewife, ikaw man ay isang estudyante, nag-i-strive na ibigay yung best mo para matuto. And even yung mga pastors natin and yung mga workers sa ministry, mayroong danger. Ano ba yung danger na yon? Pride. Di ba? Pero ano ba para sa atin yung pride? For us Christians, we can define pride as misplaced confidence. Ulitin ko, misplaced confidence. Ito yung pagtitiwala sa mga bagay na mayroon tayo o maging sa sarili nating kakayahan nang higit sa Diyos na pinagmumulan ng mga bagay na ito. Kailangan nating sagutin yung tanong. Ano yun? Kanino o saan ba nakadepende ang ating halaga at yung ating identity? Ulitin ko po. Kanino o saan nakadepende yung ating halaga at yung ating identity? Doon ba sa ating mga trabaho? Sa ating mga ginagawa? Sa ating ministry? Sa laki ng mga binibigay natin sa mga tithes and offerings? Again, the question is, where do we find our worth? At, kasabay nun, sagutin din natin, bakit importante para sa ating mga Kristiyano na masagot yung tanong na ito? Well, ilan po yan sa mga layo nating sagutin this hour, and I hope I can help you find the answer to those questions. Puntahan po natin yung ating text. Let's look at Philippians. Yung liham na ito ay isinulat ni Pablo para sa church sa Filipos. Konting context lang. Ibig sabihin, kung para sa church, he's talking to fellow Christians. And makikita natin dun sa buong liham na sinulat niya ito hindi para i-rebuke sila dahil sa mga kasalanan na mayroon sila o sa ginagawa nila. Sinulat niya ito more so to encourage them sa kanilang mga pinagdadaanan. Meron ding encouragement dahil makikita natin na mayroong maayos na relationship si Pablo at yung mga taga-Filipos, especially sa chapter 1, verses 3 to 11. When you look at chapter 1, makita natin ang haba nung thanksgiving and prayer na inilaan ni Pablo para dun sa mga taga-Filipos to show his love for them. Ganon din sa chapter 3, verse 1 ng ating text. Tinawag niya yung mga taga-Filipos bilang kapatid. Also, yung liham na ito po ay kakaiba. Bakit siya kakaiba? Dahil ito ay isang joyous letter. We can even consider it as Paul's most joyous letter. Punong-puno ito ng reminders to rejoice in the Lord. Sa buong liham ng Philippians, nasa 20 times na ginamit yung salitang rejoice o joy at iba pang mga katulad na salita nun. Pero hindi lang ito kakaiba dahil it's encouraging people to rejoice o to be joyous. Bakit? Madali lang yun eh. Madali lang sabihin na magsaya kayo o kaya madali lang maging masaya. Lalo na kung katuwa-tuwa naman yung mga nangyayari sa paligid natin at sa buhay natin. Kakaiba yung liham na ito dahil hinihimok ni Paul. He was urging the Philippians na maging masaya sa Panginoon sa kabila ng kanilang mga sufferings and persecution. Kakaiba ito kasi hindi na madali yun. Even si Paul na nagsulat nito, during the time na sinusulat niya yung liham, nasa kulungan siya. He was suffering. Sa siyang bilanggo. At nakulong siya hindi dahil sa anumang krimen na ginawa niya, kundi dahil sa pananampalataya at pagsunod niya para kay Kristo. Chapter 1, verse 13, ano nakalagay doon? Sabi ni Pablo, my imprisonment is for Christ. Ganon din naman yung church doon sa Filipos, naghihirap din sila. Especially, dahil alam nila yung nangyayari sa kanilang kapatid kay Kristo. Alam nilang naghihirap si Pablo. Makikita natin yung kanilang genuine concern for Paul sa verse 16 ng chapter 4. Sabi doon,
Even in Thessalonica, you have sent me you have sent me help for my needs once and again. Yun yung sabi ni Pablo, binigyan niyo ako ng tulong. Ganon din, yung isa sa mga binanggit na pangalan ni Paul dun sa liham, si Epaphroditus. Sabi ni Paul sa chapter 2, verse 28 to 30, muntik nang mamatay si Epaphroditus para sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang daming uusig sa kanila. So, all in all, mayroong consistent struggle sa kanilang lahat at sa liham na ito. At ito po yung paradox na tinitignan natin. We are called to be joyful amid suffering. To rejoice kahit hindi na katuwa-tuwa yung mga nangyayari sa paligid natin. At ito po yung isa sa mga consistent na tema na babalik-balikan natin as we go along. As I've said, napakarami nung kinakaharap nilang pagsubok. Saan pa natin makikita yon? Basahin po natin yung ating text, chapter 3, verses 2 and 3. Sabi dyan sa ESV, look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. Napansin niyo po yung paulit-ulit na sinasabi doon? Anong salita? Anong mga salita? Look out. No? Watch out. Look out, look out, look out. Paulit-ulit siya. Kaya dapat pakinggan natin. Kaya kailangan sundin natin. Ito ay kailangan pakinggan kasi ito ay mga warnings o babala ni Pablo para sa kanilang mga mananampalataya. Pero, sino ba yung tinutukoy dito ni Pablo ng mga dogs or evildoers o yung mga nagmutilate ng flesh? Ano ba yung mutilate? No? Pag sinabi po natin mutilate, it means to cut off o putulin. O bakit kaya ginamit ni Pablo yung salitang mutilate the flesh? Well, hindi naman madaling sabihin o intindihin kung sino talaga yung mga tinutukoy dito sa text na ito. Unless we continue reading. Bakit? Ano ba yung sumunod? Dun sa verse 3. For we are the circumcision. Yung for, because. No? So kadugtong niya yung nauna. For we are the circumcision. Sa MBB, tayo at hindi sila ang tunay na pagtutuli. Napunta tayo sa pagtutuli. Ano ibig sabihin nun? Yung mutilation of the flesh ay maaaring tumutukoy po doon sa proseso ng pagpapatuli. And since sinasabi ni Pablo na siya, sa verse 3, kasama yung mga faithful Christians sa Filipos, sila yung tunay na circumcision, ibig sabihin merong peke o yung opposite. Sino yon? Sino na yun yung tinutukoy doon sa ating text? Well, we can't say for sure, pero may ilang perspective dito. Maaring yung tinatawag nila dito ay yung mga Judaizers. Sino sila? Sila po yung mga Jewish Christians na naniniwalang yung mga striktong nakasunod lang sa kautusan at yung mga nagpatuli o nag-undergo ng circumcision, yung mga ituturing na matuwid at katanggap-tanggap sa Panginoon. Tinuturo nila na yung pagpapatuli ay isang proof o badge of salvation. Bakit? In Genesis chapter 17, nag-uusap ang Diyos at si Abraham. At sinabi ng Diyos kay Abraham na sa ika-8 araw, lahat ng batang lalaki dapat tuliin. At sino man yung susuway sa utos na ito ay ititiwalag sa kanilang lahi. So, mahalaga na sundin ito. Pero ano ba yung ibig niyang sabihin? Ito po ay nagsisilbing simbolo ng tipan o covenant ng Diyos sa kanyang mga pinili. Isa itong paalala ng kanyang biyaya sa pagliligtas niya sa kanila, sa mga Israelita. Bakit? Bakit yung naging biyaya? Utos yun, di ba? Kasi, in the first place, hindi naman kailangan pumili ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala, kahit isa. Kahit yung mga Israelita at si Abraham, kagaya natin silang nagkasala. So yung utos na yon ay paalala na sila ay pinili ng Diyos, not because of who they are and what they can offer,
kundi dahil lamang sa biyaya ng Panginoong Diyos. However, through time, itong mga Judaizers, probably, naging extreme na yung kanilang pag-practice nung tradisyon na ito. Kaya probably sa ESV, magkaibang terms yung ginamit. Sa una, mutilate. Sa pangalawang kasunod, circumcise or circumcision. Ano ibig sabihin nito? Nagkaroon sila ng strict adherence. At higit sa pag-alala sa sinisimbolo nitong biyaya ng Panginoon, maaaring ginagawa na lamang nila ito dahil sa nakasanayan nila. Parte na ng tradisyon eh. Pero ano ba yung sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 15? Sabi doon, hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. It expounds kung ano yung nakasulat sa kautusan na makikita natin, Deuteronomy chapter 10 verse 16. Sa ESV ang sabi, circumcise therefore the foreskin of your heart and be no longer stubborn. Sa ibang versions, change your hearts. Ito po yung tunay na pagbabago ng puso. Ito yung tunay na pagtutuli na binanggit kanina. It's not just physical. It is heart transformation. At ang isang bagong nilalang na may bagong puso o circumcised heart ay mayroon na ding bagong pamumuhay at bagong identity. Yun yung mga nakalagay na ginagawa ng isang bagong nilalang. Sa verse 3. Ano yun? Tignan nyo po Una, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Hindi lang sa mga tradisyon o nakasanayan, kundi ito'y pagsamba na dulot ng banal na espiritu. Okay? Ikalawa, ang ipinagmamalaki niya ay ang buhay niya kay Kristo Jesus. Hindi yung ibang bagay, hindi yung mga mayroon siya, kundi yung buhay na nanggagaling kay Kristo. Mayroon ng bagong bida at hari sa buhay. Katlo, hindi na umaasa sa mga pisikal na bagay. Okay. Napag-usapan natin ilan sa mga context. We talked about verse 1 and 2 o hanggang 3. Ano ngayon? Ano ibig sabihin yan? Maaaring iba sa inyo, iniisip na, teka, ang dami-daming sinasabi nito, pero ano ba yung relevance nun sa buhay ko? Sa buhay natin? Well, it calls us to evaluate our hearts. To check yung kalagayan ng ating mga puso. And to check our motivations kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin. Naglilingkod ka sa church, sa multimedia, sa worship team. Ang sipag mo umattend ng mga Gracecom gatherings at iba pang mga gawain. Pero baka dahil ang tagal mo na kasi sa church at nakasanayan mo na lang. Maaaring nakikipag-fellowship ka with fellow believers. Pero ano ba yung goal mo? Para lang makibonding? Para lang masaya? Wala kasi ako ginagawa eh. Dahil ba yung mga kaibigan mo, yung mga kasama mo sa church? Well, I'm not saying na mali yun. We're encouraging you to foster, to create gospel friendships. Pero, kailangan nating maalala na that's not the end. Ang goal mo ba ay magkaroon lang ng mga kaibigan o sa pamamagitan ng mga kaibigan na yon ay mas makilala, mas magtitiwala ka na at masusunod ka na kay Kristo. Maging sa pagbabasa ng Bible at pagpe-pray. Ginagawa mo lang ba yun dahil required? Ay, sinasabi kasi ni pastor every week eh. Tsaka chinecheck kami eh. O ginagawa mo yun para i-accomplish yung reading schedule mo? O ginagawa mo siya para araw-araw mong malasap si Kristo? Mga kapatid, our hearts are prone to wander. Kailangan nating palaging alalahanin kung para kanino tayo namumuhay. At napakahalaga ring alam natin kung ano yung mga turo na dapat paniwalaan at dapat layuan. Sige po, pagpatuloy natin. Balikan natin yung sinabi dun sa verse 3. At tuloy natin yung mga kasunod na verse. Sa ESV, sabi dun, yung verse 3, no, yung dulo,
and puts no confidence in the flesh. Though I myself have reason for confidence in the flesh also. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. O, si Pablo po yung nagsasalita dito. Binasa ko yung ESV version kasi dito makikita natin yung mga paulit-ulit din na salita na wala sa ibang versions o sa Tagalog. Ano yung mga salitang yon? Confidence, or to be more precise, confidence in the flesh. It signals to us na mayroon ng ibang focus yung topic dun sa binabasa natin. Hindi na lang siya warning mula sa mga maling katuruan. Mayroon na ding emphasis at command na may kinalaman sa ating mga kumpiyansa. Okay, babalikan din natin siya. We'll elaborate on that. Ang tanong ko, doon sa mga sinabi niya sa verse 4, ano ba yung purpose ni Pablo? Bakit niya ba sinabi yung mga bagay na yon? Nagmamalaki ba siya nung binanggit niya yung mga salitang, I have more? Kayabangan ba nung sabihin niya na, kung karapatan lang na magtiwala sa sarili nating gawa, ako na yon. Sa MBB, ang sinabi niya, ang ginamit niya, abay lalo na ako. Kayabangan ba yon? No. Pinapakita niya yung resume niya at yung kanyang mga qualifications para mamaya ikumpara ito sa mas maganda at sa mas mabuting bagay. Titignan natin kung sino yung mas mabuting bagay na yon. Pero iisa-isahin muna natin yung mga qualifications ni Paul. Sige po, verse 5 hanggang 6. Sabi dito, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. So, naalala niyo yung binanggit ko sa chapter 17 ng Genesis? Utos ng Diyos na tuliin sa ikawalong araw. Si Pablo, tinuli siya sa ikawalong araw. Pagkapanganak. Nasunod niya yung utos ng Diyos kay Abraham. So, una pa lang, check. Siya isang Israelita. By blood. Check ulit. Nagmula siya sa lahi ni Abraham at ni David. Isa pa, galing siya sa angkan ni Benjamin. Si Benjamin at yung kanyang tribe, nung naghiwalay yung Israel into northern and southern kingdoms, yung tribo ni Benjamin na natiling loyal sa dynasty nila David. So, in a sense, he can be proud dun sa lahi niya. Ay, yung lahi ko, loyal to sa mga namumuno sa amin. Check na naman. He's Hebrew and he follows traditions or pure Hebrew. Check. Isa din siyang Pariseo at alam natin kung gaano sila ka-strict in conforming to the law. Ibig sabihin, masugid. Ibig sabihin, si Pablo sumusunod sa standards ng mga Hudyo sa kautusan. Ginagawa niya kung ano yung nakalagay sa kautusan. According sa standards ng mga Hudyo. So check ulit. Kung passion naman at yung pagiging masugid yung usapan, although mali siya entirely, pero naipakita ni Pablo yung kanyang passion para sa glory ng Diyos sa pagsunod sa kautusan nung inuusig niya yung mga mananampalataya. Kasi iniisip niya yun yung tama eh. Di ba? Yung ibang mga mananampalataya, pinakulong niya. Yung iba, binoto niya para mamatay. So, for passion and zeal, check ulit. At panghuli, blameless. Not in the sense na wala siyang kasalanan, pero dun sa kanilang standards, bilang mga Hudyo, nagawa niya yung mga dapat niyang gawin according to Jewish standards. So check ulit. Masipag si Pablo. Dami niyang nagagawa. Dami niyang ambag. At maaaring sinasabi ng iba sa inyo, ang daming naipon ni Pablo na bato na pwedeng tayuan. And we are in great danger na maging kagaya ng mga taong binanggit niya kanina. Mga tao na nagtitiwala sa sarili nating ginagawa. Mga taong nakatayo sa mga batong
anumang oras ay guguho. Posible na ang daming bagay sa buhay ninyo ngayon na ginagamit mo bilang tungtungan. Yung sipag mo sa trabaho, yung success sa pag-aaral, yung idea na maayos mo na palaki yung mga anak mo, or you are providing properly for them. O kahit yung passion mo sa ministry, yung dami ng tao na naakay mo sa pananampalataya, yung galing na meron ka sa pagtugtog o skill na matagal mo nang pinagsanayan. Pwedeng nakatayo ka dun sa mga bahay, sa kotse, at iba pang mga naipundar mo na nagpapaalala sa iyo na, ito ako, ang dami kong nagawa. Hindi ko po sinasabing masama yung mga bagay na yon. They can be good things. They can be gifts from God that glorify Him. Pero kailangan nating buksan yung mga puso natin and check, are we trusting God? Or are we trusting these? Are we trusting the Creator? Or are we trusting the creation? Baka iniisip ng iba sa inyo, teka, bakit parang hindi binabanggit yung mga natural na o normal, usual na kasalanang binabanggit? Yung mga sexual immoralities, greed, idolatry. Well, let me clear myself. Kailangan po nating humingi ng kapatawaran sa mga bagay na yon. Kailangan nating ihingi yon ng kapatawaran kay Kristo at ng victory over those struggles. Pero napakadali para sa atin na i-dismiss yung mga mabubuting gawa na meron tayo and instantly think of them as good. Yung paglilingkod, yung passion, yung achievements. They can be good. Pero kung doon ka na nagtitiwala para sa iyong joy, para magpatuloy sa ministry, para i-define kung sino ka, you're settling for less. And you're sinning against God. Hear me out. You are supposed to enjoy God, not your work. Hindi yung mga achievements mo. You're supposed to find help from God. Hindi yung motivated ka lang kapag maganda o nangyayari sa ministry o sa buhay mo. You're supposed to find your identity and worth in Christ. Hindi sa trabaho, sa galing na meron ka, sa dami ng honors mo o nung anak mo, sa faithfulness mo sa pagbibigay, o sa kahit ano pang background na meron ka. Anything that takes the place of God in our lives is a sin. And if we are more satisfied with what we do at yung mga resulta ng mga bagay na yon, then we have to repent. Pero mabuti ang Diyos. Malawak yung biyaya ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, para kay Pablo. Sa dinami-rami ng mga pwede niyang ipagmalaki, ano ginawa ni Pablo dito? Nakita niya kung gaano ang lahat ng mga bagay na binanggit niya ay nuknukan ng liit at walang saysay kumpara sa napakabuti, napakaganda na si Kristo. Pagpatong-patungin man lahat ng mga bato at mga bagay na pwede nating paglagakan ng ating kumpiyansa para sa ating kaligtasan, lahat ng yon ay may hinang tungtungan kumpara sa ating matatag na kanlungan kay Jesus. At dahil kay Kristo at sa Kanyang ginawa, masasabi natin yung mga napakabuting salita na ito. Ano yon? Verses 7 to 8. At least yung simulang part ng verse 8. Sabi sa ESV. Samahan niyo po akong basahin, ano? Sabi dito, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Knowing Christ Jesus my Lord, He has surpassing worth. Naiintindihan ba natin kung ano binabasa natin?
Isa po ito sa mga pinaka-paborito, pinaka-gusto kong pangungusap sa Biblia. Bakit? Kasi pinapakita nito yung goal natin, yung dahilan ng buhay natin, yung dahilan kung bakit tayo nilikha, kung bakit tayo nagsusumikap na labanan yung kasalanan, kung bakit tayo umaawit at sumasamba sa Panginoon. Ano yun? To depend on Jesus, to hope in Him, to trust in Him, and to enjoy Him forever, especially in sufferings. Yun yung laman ng mga inawit natin kanina. Ang daming binild up ni Pablo kanina doon sa tungkol sa kanyang sarili para lamang, dito sa verse na to, para lamang ituring silang lahat bilang basura. Yun yung nakalagay dito, verse 7. Tinawag niyang gain, yung mga, kawalan. No? Tinawag niyang kawalan o kalugihan yung mga bagay na ito. Sa verse 7, tinawag niyang gain sa simula yung mga bagay na sinabi niya, primarily dahil sila ay based on achievements o mga katagumpayan na nakakamit natin. Okay? Seemingly good. Pero kailangan nating makita na maging yung mga bagay na yon ay handa niyang talikuran at ituring na kawalan. Dahil ito ay hindi maitutulad sa kasapatan, ganda, buti at lalong mahalaga na kalagayan, ano yon? Ang makilala natin si Kristo. Verse 8, inulit niya pa yung sinabi niya, indeed. Isipin niyo, ako habang binabasa ko ito, naiisip ko na nanginginig si Pablo habang sinasabi niya to. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. The surpassing worth of knowing Christ. Mga kapatid, wala nang iba pang mas nakabubuti na kalagayan para sa atin kundi yung makilala si Kristo. Hindi lang para matubos tayo sa ating mga kasalanan, laban sa Diyos, kundi ultimately para malugod sa Kanya. Simula ngayon, sa mga araw na darating, hanggang sa makasama natin siyang muli. Amen po ba doon? Ganon din si Pablo. Paul yearns for Christ. Sabi niya sa chapter 1 verse 21, to live is Christ and to die is gain. Bakit? Bakit to die is gain? Kasi kapag namatay siya, makakasama niya si Kristo. Sa verse 23, in the same chapter, sabi niya doon, my desire is to depart and be with Christ. Kung alam niyo lang po kung gaano karaming beses na ipinanalangin ko ito para sa aking sarili at para sa church natin. Ano po yun? Na yung lahat sa atin, palagi ang sabihin na gusto ko pa. Gusto ko si Kristo. Gusto ko pa siyang makita. Gusto ko siyang makasama. Gusto ko siyang sambahin. Gusto ko siyang makapiling sa buhay na to at sa buhay na darating. Ganun ba yung nararamdaman mo? Ganun ba yung longing at pag-ibig na meron ka para kay Kristo? Psalm 90 verse 14, satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Meron bang nananalangin sa Panginoon na isatisfy siya kung satisfied na siya? Wala. Kaya nga siya humihingi ng satisfaction. Tumatangis yung writer sa Panginoon. Isa itong panalangin na may pananabik para sa kaisa-isang sapat, kasiyasiya at mahalaga sa ating buhay. Walang iba kundi si Kristo. So we look to Christ. Verse 8, yung kadugtong, sabi dito, for His sake I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Gusto natin si Kristo, gusto natin makamtan si Kristo. Pero ano ba ibig sabihin na makamtan si Kristo o to gain Christ? Ano ba yung kapalit na makasama siya? Sabi dito ni Pablo, ang sagot, I suffered the loss of all things. Tandaan po, when we come to Christ, we come barehanded. Walang dala-dala.
Kasi wala naman tayong maibibigay na hindi nanggaling sa Kanya. Kapag lumapit tayo kay Kristo, dapat bukas palad. Pinapakita natin wala tayong kayang gawin, wala tayong anuman sa ating sarili na mas dapat pang pagtiwalaan kumpara kay Kristo. Ano pa yung sinabi niya kadugtong? Sabi ni Paul, he counted them as rubbish. Ano ba yung salitang rubbish? Sa Tagalog, basura. Pero sa Greek origin, mas extreme yung ginamit na translation. Sa Greek origin, na-translate yung rubbish sa salitang dung, D-U-N-G. Yung dumi ng hayop. Ano bang ginagawa mo sa dumi ng hayop? Wala. Kasi wala siyang purpose. Hindi siya nakakatuwa. At nakakahiya pag nakita ka ng ibang tao na hawak yon. Ganon din sa paglapit natin kay Kristo. We treat our accomplishments, anything that we think that we can offer, na parang dumi o dung. Walang silbi kasi imbes na maluwalhating Diyos natin ibigay yung tiwala natin, we end up trusting ourselves. Wala siyang silbi. Hindi siya nakakatuwa. Bakit? Dahil higit na mas kasiya-siya na dumepende sa kadakilaan at kapangyarihan ni Kristo. Sabi ko kanina, nakakahiya. Bakit? Dahil sa huli, lahat ng nagtiwala sa kanilang sarili ay walang mukhang maihaharap sa Diyos habang sila ay nagdudusa sa impyerno. And it's a very real concern. At ito po yung reminder ko para sa iyo. Kung ikaw ay umaasa pa din sa kaya mong gawin, para sa inyo na nagtitiwala pa din sa sarili mong magagawa, sa maiaambag mo sa kaligtasan, sa sarili mo bilang source ng kaligayahan, magsisi ka. You recognize your blindness to the worth and glory of Christ. Dahil darating yung panahon, natutupukin ka at yung mga kasalanan mo ng purong puot ng Diyos doon sa impyerno. That's why recognize. Nandito ka ngayon, nakikinig ka, see kung ano yung gustong sabihin sa iyo ng Diyos. And then tumingin ka kay Kristo. At sa pagtingin mo sa Kanya, lumapit ka na ang tanging dala mo lang ay yung pangangailangan mo sa Kanya. And then join a church and then admit help. Kailangan mo si Kristo. At kung ano yung pag-asa ng mga taong wala kay Kristo, hindi naman yung pag-asa nating nasa Kanya. Let's read verse 9. Ano po yung sabi doon? And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. We are justified because of Christ's worth. Again, we are justified because of Christ's worth. Tayo pong lahat ay naligtas, hindi dahil sa anumang maibibigay natin sa Panginoon o sa future obedience na nakita niya bago pa man niya likhain yung mundo. Hindi tayo nailigtas dahil sa kung sino tayo at ano yung maiaambag natin na gawain para sa Kanya. Naligtas tayo dahil lamang sa katuwiran ni Kristo at sa purong biyaya ng Diyos na nakamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya. A righteousness from God that depends on faith. Wait. Sabi, depends on faith. Teka, ibig sabihin ba na to mali yung lahat ng sinabi ko? Nakadepende raw sa pananampalataya. So, ibig sabihin, may ambag tayo. No. Bakit? Hindi rin naman sa atin nagbumula yung pananampalataya. It's given to us by God Himself. Biyaya din iyon ng Panginoon sa atin. Sabi sa Ephesians chapter 2, tayo ay mga patay. Meron bang magagawa yung mga patay? Wala. Meron bang magagawa yung mga tao na patay sa kanilang sarili at hindi kayang tignan, lasapin, luwalhatiin ng Diyos? Wala.
yung pananampalataya po natin comes from God. Lahat ng ating kaligtasan ay nagmula lamang sa Diyos, maging yung faith. At isa yung katotohanan na sana ay hindi tayo mapagod na ulit-ulitin sa mga sarili natin. Muli, we are justified because of Christ's worth. Next, we're sanctified because of Christ's worth. We're sanctified because of Christ's worth. Verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. Binanggit sa mga unang verses, surpassing worth of knowing Christ. Ano naman yung ibig sabihin na makilala si Kristo at matagpuan sa Kanya? Yun yung sinagot ng verse 10. Dalawang bagay. Diba? Sabi dito, that I may know Him and know the power of His resurrection. Yun yung una, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay. Bakit resurrection yung main topic dito? Kasi napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya nung muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi tayo tunay na Kristiyano kung hindi tayo naniniwalang muling nabuhay si Kristo. Pero bakit sinasabing para makilala si Kristo, kailangan nating malaman yung power of resurrection? Kasi hindi ito madaling paniwalaan. Kahit na nabubuhay ka pa nung panahon nila, wala namang ibang tao na kagawa nung ginawa niya. Wala namang ibang tao na nabuhay muli mula sa mga patay dahil lang sa kanyang sariling kakayahan. Kaya naman, ang lubos na pagtitiwala na si Kristo ay nabuhay na muli ay pagkilala kay Kristo. At kung kinikilala natin si Kristo in His resurrection, every single day, yun yung pinangahawakan natin. We are sanctified. Sa ating mga sufferings, sa ating mga kinakaharap na problema, sa ating mga joys, if we are putting our trust dun sa resurrection ni Jesus, bilang ating pag-asa sa kaligtasan, we are sanctified in Christ every single day. Yun yung una. Ano yung pangalawa doon? Ikalawa, yung makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos na makisama sa paghihirap ni Kristo. Binanggit din yun kanina sa equipping class. John chapter 16 verse 33. Sabi ni Kristo ito in this world, you will have trouble. Walang sinabi si Kristo na tayo ay magkakaroon ng buhay na masaya at puro sagana lang. Wala siyang ipinangakong ganun. Instead, He promised us trouble and suffering and persecution. Kagaya nila Pablo at ng mga taga-Filipos. Kinukulong sila, inuusig, pinapatay. Nasaan yung mga sagana sa bagay na yon? At babala din ito para sa atin na maging maingat sa mga pinagtitiwalaan natin, pinanghahawakan natin mga doktrina. Gaya ng prosperity gospel. Kanina, we talked about the surpassing worth of Christ, of knowing Christ. Nakita natin na si Kristo lang yung pinakahigit, pinakamabuti at pinakamaganda sa lahat. Ngayon, why settle sa mga ino-offer ng ibang katuruan? Why settle sa ino-offer ng mundong ito? As if they can satisfy yung mga pangangailangan natin. As if they can save us. We are called to suffer with Jesus para mas makilala siya. Paano? Dahil the more we share in the sufferings of Christ, the more na nahihirapan tayo at naiintindihan natin na itong paghihirap natin, ganito yung paghihirap ni Kristo at masigit pa, the more we identify ourselves with Him. Mas nakikilala natin yung Diyos, yung dakilang pag-ibig niya sa atin, yung kanyang di masukat na bigat ng puot ng Diyos na ibinuhos sa Kanya. Lahat ito, mas tinutulungan tayo na mas makilala si Kristo
kapag nakikibahagi tayo sa kanyang paghihirap. Kahit wala na tayong pera o resources, kahit na i-discriminate tayo na ibang mga tao at usigin dahil sa pananampalataya natin. Kahit napakaraming dahilan sa mundong ito para lumuha at umiyak, para mapagod at para sumuko. We persevere even in suffering because Christ is worthy and satisfying. The more we suffer with Him, the more we'll be satisfied in Him. At kung tayo po ay nagagalak kay Kristo, kung sa Kanya nakadepende yung ating kagalakan, we are sanctified every single day into His likeness. We're justified because of Christ's worth. We are glorified because of Christ's worth. And we will be glorified because of Christ's worth. Philippians chapter 3 verse 11. Sabi dito, that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Ano yung pasimula dito? That by any means possible. Pinapakita nito yung pagtitiwala at pananabik na kahit anong paraan yung gamitin ng Diyos, okay lang. Basta makamtan ko si Kristo. Kahit mamatay ako, kahit maghirap ako. Pero may sinabi si Pablo ritong partikular na bagay na gusto niyang makamtan. Ano yun? Yung resurrection from the dead. And it is consistent sa gusto niya nung una pa lang doon sa buong liham. Hindi lang basta mamatay. No? Kundi sa kanyang pagkamatay, ay maranasan niya yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay na bumuhay rin kay Kristo. The power of the resurrection. At kapag nalasap niya yon, kapag nangyari yon, mas makikilala niya at mas iibigin niya si Kristo. At ultimately, makakapiling niya si Kristo habang buhay. That is glorification. To be with Christ for all eternity. To be rewarded not with crowns, but of the greatest treasure in heavens and on earth. Yung makuha natin, makamtan natin si Kristo na siyang pinakasapat, pinakamabuti, pinakamaganda. Mga kapatid, si Kristo po yung dahilan ng buhay natin. Si Kristo yung dahilan ng kaligtasan natin. At si Kristo yung dahilan ng pagsamba natin. Hindi yung kahit ano o sino na meron tayo. Kaya naman, as we persevere sa mga sufferings na kinakaharap ng bawat isa sa atin, we look to Christ. And we strive to apply yung mga babanggitin kong applications. Number one application, look out for false teachers. Yun yung sinabi sa verse 1 to 3 ng chapter 3. Tiyakin ninyong tama at tiyakin yung tama yung inyong mga pinanampalatayanan. Tiyakin ninyong tama yung mga sinasabi ng mga nasa harap ninyo. Tignan nyo kung tama ba yung sinasabi ko. Check your Bibles. Paano gagawin yun? We read the Word, we check. Kung naaayon ba lahat ng mga tinuturo at sinasabi sa tinuturo din ng Biblia. And we can be more equipped to do that if sumasama tayo sa mga equipping classes, sa mga training, sa mga sermon review, para mas mahubog tayong kilatisin kung ano yung tama at maling doktrina. So una, look out for false teachers. Kasi talamak to. Kailangan natin pag-ingatan yung ating mga sarili. Pangalawa, look to Christ's humility. Huwag puro sa sarili ang tingin. Ang kalangitan po ay hindi isang hall of mirrors na makikita natin kung gaano tayo kaganda, hindi. Sa langit, ang sasambahin natin si Kristo. Ang aawitin natin, worthy are you. Hindi ka nilikha para sa sarili mo. So, huwag mo ibase doon sa magagawa mo, sa ministeryo mo, sa mga kaya mong iambag. Yung iyong pagkatao. Nilikha ka para kay Kristo na infinitely better than yourself.
Yun yung pangalawa, look to Christ's humility. Pangatlo, look to Christ's worth. Tumingin ka at kapitan mo ang halaga at kasapatan ni Kristo bilang iyong katuwiran at kagalakan, bilang iyong righteousness and joy. Tignan mo kung gaano kasapat si Kristo para tubusin ka niya sa mga kasalanan mo. Tignan mo kung gaano kasapat si Kristo para maging kagalakan mo araw-araw, lalo na kung nahihirapan ka. And be with the people who encourage you to follow and enjoy Him more. You read the Word, you sing the Word, you pray the Word. Hindi lang mag-isa, kundi kasama yung church. Kaya, pumunta ka din sa church para magawa niyo yung mga bagay na yon. Look to Christ's worth. And as you look kung gaano kasapat si Kristo, makita mo din yung value mo. Yun yung pang-apat. Look for your worth in Christ. Sabi ni John Piper, we are unworthy of Christ. But because of Christ, we are worthy. Tandaan mo, may halaga ka. You have value. You have worth. Pero, kakaiba po ito dun sa mga sinasabi ng mga motivational speaker ng mundo. Yung halaga mo, hindi nakadepende sa mga mababaw na bagay. Hindi yan nanggagaling sa anumang kabutihan, sa kagwapuhan o kagandahan, sa galing, sa kakayahan na maiaambag mo para sa Panginoon. No, may halaga ka dahil lamang kay Kristo. You have worth because of Christ. So you look to Him for your worth. Kumapit ka kay Kristo. Panglima, look to Christ's promises, especially in suffering. Pinag-uusapan natin at nararamdaman ng bawat isa sa atin. Napakaraming pagsubok. Paano tayo tatagal? Paano tayo mananatili sa Panginoon hanggang dulo? We look to Christ. Hanapin mo yung pag-asa at kagalakan para sa kasalukuyan at sa panghinaharap doon sa mga pangako ni Kristo sa salita niya. Nung tawagin niya tayong makasama sa mga pagsubok at pagdurusa, when He called us to share in His sufferings, di niya tayo tinawag tapos pinabayaan lang at iniwang mag-isa ron. Kasama natin siya. At lahat ng iyon, inihahanda tayo para sa kaluwalhatian na hindi natin masusukat. And when we share in His sufferings, we will also share in His resurrection. We will be glorified with Christ. So you look to Christ's promises. Okay? You look out for false teachers, look to Christ's humility, look to Christ's worth. Look for your worth in Christ. Look to Christ's promises, especially in suffering. Araw-araw, sikapin nating tignan, panghawakan kung gaano kasapat si Kristo para sa buhay natin. At bilang pagtatapos, inimbitahan ko po yung bawat isa sa inyo na sa susunod nating aawitin, maging totoo yung ating mga sasambitin. Maging totoo para sa buhay natin yung bawat linya at lyrics na kakantahin natin. Maging panalangin sana ito ng bawat isa. Ano nakalagay dun sa chorus nung kanta? I rejoice in my Redeemer, my greatest treasure, the wellspring of my soul. I will trust in Him no other, hindi sa anumang maibibigay ko, hindi man sa sarili ko. My soul is satisfied in Him alone. Amen. Let's pray.